Capricorn, ayan. Ano ba yung mga paparating sa iyo? Possible, ha? Possible. Hindi ko sinabing lahat to magkakatotoo. Hindi natin saklaw kung ano mangyayari, no? So, ito hanggang katapusan. So, ano tong mga pwedeng mangyari sa iyo ngayong July? Hanggang bago matapos itong July. Maraming salamat, Capricorn, sa iyong suporta. Matagal ka nang sumusubaybay sa ating mga readings. At kung bago po kayo dito, please don't forget to subscribe, like, or follow. Regarding personal readings naman, tignan nyo na lang yung mga details na nakalagay sa description sa ibaba ng video natin. Pakibasa na lang. Or dito sa end ng ating reading. Meron din. Okay? Shoutout sa ating mga YouTube channel members at sa ating mga FB page subscribers, no? I-flex natin yung mga names ninyo sa dulo ng ating reading. Doon yung makikita lahat yung mga existing members natin tsaka subscribers sa FB. Kung gusto nyo naman mag-join, hanapin nyo lang yung join button, or kung wala kayong makitang join button doon sa screen ninyo, tignan nyo yung description. Meron akong nilagay na link doon paano mag-join. Yan. Meron kayong 3 levels na pagpipilian doon sa ating YouTube channel membership. So, bahala na kayo ano yung trip nyo doon. Pero sa FB page naman, iisa lang. No? So, kung magsa-subscribe kayo, hanapin nyo lang yung subscribe button doon sa tabi ng aking FB page yata nakalagay. Yun. Basta malapit sa name ng page. Doon, isa lang amount. Pero, pag YouTube channel membership, pwede kang mamili. Depende. Pero sa akin, may 3 levels kasi yun. Ano na? May mga paparating. Claw, leg, tapos meron kang broken wishbone. Ay, sagwa neto, Capricorn. Mukhang may mga hindi matutupad ngayong July. Kung ano man itong mga gusto mong mangyari ngayong July, pwedeng may mga sablay, or kung ano man yung hinihiling mo, pwedeng hindi mo makuha yan. Tankard, sunrise, king, something about health. Nako, pay attention, no? Warning card dyan, tsaka meron kang staff. At good advice from a wise person, owl. At tsaka unicorn. Unahin na natin yung pinaka malapit. Be careful, do not take risks. Ay, oo. Especially sa health mo. Ayan, no? Mag-pay attention ka about your health. Especially kung may nararamdaman, Capricorn, no? Minsan nga, wala tayong nararamdaman. Pero hindi natin malalaman na may diferensya unless ipapalab tayo ng doktor. Meron kasing mga health issues na hindi lahat may nararamdaman. Yung iba wala lang. Kala mo lang wala, okay ka lang. Hindi dahil nananakot ako kasi lumalabas sa card mo. Pero syempre ito importante. Health yan, buhay natin nakasalalay. Lalo na kung ikaw ang inaasahan sa family. Dapat mas lalo na ingatan mo yung health mo kasi paano mo iti-take care ng family mo kung ikaw mismo may sakit. Okay, yan lang naman yung kayamanan natin yung mga mahal natin sa buhay at good health. So, sabi lang naman dito sa card mo na mag-pay attention ka at huwag kang mag-take ng risk. Ibig sabihin, huwag mong ipagsapalaran. Pwede namang hindi sa health yan, pero binanggit ko na rin kasi mabigat ang health para sa akin. Matimbang, kumbaga matimbang. So, pwedeng sa ibang bagay, na wag ka munang makipagsapalaran sa ngayong July. Siguro it's better to wait. Kung kailan mas sa tingin mo
mas papabor sa iyo, no? Pero sa ngayon, wag mo nang gumawa ng anything na risky. Wow, stepping into a new experience. So, meron kang bagong experience na mapupulot ngayong July. Hindi ko alam kung related ito sa career. Baka. Something na pwede namang pwede lang may learnings ngayong July, yan. Or realizations. Pwede rin naman ganun. O pwedeng talagang iba, actual na experience sa inyo. Like kayo, may bago kayong job. So, yung may mga internship, yan, yung mga ganyan. Basta meron kayong mga bagong ma-encounter. Sa career man yan, sa love life, etc. Ito yung sinasabi ko sa iyo na baka kung meron kang gustong matupad ngayong July, hindi. Kasi broken wishbone yung nakuha natin eh. Okay? So, pwedeng mali-let down ka or better luck next time. No? Pwedeng hindi mo makuha itong gusto mong makuha, hindi mangyaring gusto mong mangyari. Kung ano naman itong ine-expect mo. Okay? Ito na yung pay attention to health. O whether ikaw yan, a loved one, importante pa rin na hindi natin i-disregard. No? Ako pag nakita ko ng ganitong card, sa may kinalaman sa health eh. New creative ideas. O yun na nga kasi meron ka ditong stepping into a new experience, yung leg. May mga bagong may bagong discovery siguro ngayong July para sa iyo. Pwedeng nagde-level up ka. Meron ka nga learning new experience. Meron ka ring mga prospects dito kasi may new ideas ka creative ideas, new ventures. Oo nga, opportunity to. Opportunity, tsaka parang ang kakasimula mo lang, may fresh start ngayong July, merong new experience. So, yun nga, pwedeng iba sa inyo, meron kayong sisimulan. Pwedeng iba, bagong kontrata sa bagong company. Basta bagong experience, bagong opportunity, bagong simula. Party, celebration, fun, enjoyment, meron kang tankard. Baka may mga birthday, or mga kasiyahan, okasyon. May mga social, mga pupuntahan ng mga gatherings. Baka may success ka or success ng family na ipagsi-celebrate ninyo. Ayan, may mga dito. Get-togethers. Family man yan, friends, colleagues. Huwag kang mag-alala kasi kung merong mga mahihirap na sitwasyon ngayong July, hindi ka naman daw pababayaan. Sabi dito, Capricorn. You will be taken care of in difficult times. Okay? So, hindi ka pababayaan ng family mo, ng loved ones mo, or ng angels mo, no? May daanan ka man na mahirap na sitwasyon ngayong July, sagot ka nila or matutulungan ka nila. Andyan sila para alalayan ka, gabayan ka. At meron kang owl. Good advice from a wise person. Sino man ito na magaling magpayo. Pwedeng may malalim na experience na ito sa buhay or dun sa field na kung saan gusto mo manghingi ng advice, no? May sapat na experience, kaalaman siya dun sa sa sitwasyon mo or dun sa iyong concern, kung ano man yung concern mo ngayong July. So, yan, pwede kang dito. Pwede kang mag-rely na kung ano man yung ipapayo niya sa'yo. No? Pwedeng reliable naman itong person na to. At pwedeng makatulong yung ipinapayo niya. Kasi may credibility siya eh. Okay, yun yung may credibility yung person na yan. So, kung ano may advice na ibibigay niya sa'yo, maaaring useful yun. Use your intuition to make excuse me. Tumatila lamunan ko.
Use your intuition. Ano mang sitwasyon tong harapin mo dito. Pero yung sinasabi niya, gamitin mo do intuition mo para magkaroon ng mga beneficial changes. So, isa yon. Pero minsan, kagaya nito about health, so parang feeling mo may kakaiba. That's your intuition. Or pwedeng yun yung body language, yung katawan mo na sinasabi sa'yo, hindi eh. Parang may mali eh. So, yan. Basta, wag mong iti-take ng risk. Kahit ano yan, kahit sa health ito sa ibang bagay. Gamitin mo yung intuition mo. Pag feeling mo, okay, parang kinakabahan ako dito, medyo hindi tama or hindi okay. Yan. Sundin mo yung intuition mo. Wala namang mawawala rin kasi, di ba? Kung mag-iingat ka, kesa yung kampante ka. Ako ganun eh. Ganun ako. Especially sa health. Siyempre, buhay pinag-uusapan dyan. Di ba? Sexuality. Ano yung lumabas na naman yan? Meron kang major life change. Burnout. Ito na nga yung health. Dalawang card na yan para sa akin. Hindi na dapat ignorin. Yung isa, pwedeng nagkataon lang eh. Capricorn. Pero pangalawang card na yan. Pangatlo, actually, pati itong do not take risk. Mayroon ko, yung intuition ko telling me na baka may sa health related yan eh. Difficult times. Yan. Pero sabi nga dito, hindi ka naman pababayaan during dalawa rin yung card mo na lumitaw about difficult times. So, yan. Yan yung mga consistent na cards mo. Yung may kinalaman sa health, may kinalaman sa difficult times. So, yan yung tandaan natin. Declutter. Baka kailangan mag-general cleaning sa bahay ninyo. Ano yung mga gamit dyan na hindi napapakinabangan or hindi na ginagamit, i-get rid na. I-donate, i-benta, i-recycle, or ewan ko, paano. Pero siguro dapat i-get rid mo, declutter mo. Baka masyado ng clutter dyan sa lugar mo. So, whether mga bagay yan, pwedeng material, pwedeng hindi. Anything na dapat mong bawasan, i-get rid, linisin dito sa iyong buhay. Ayan, life ang pinag-uusapan. Pwede ring mga objects, ayan. Pwede ring people, sabi dito. It could be correspondence. Yan, yung mga papel-papel dyan, tignan mo. Make sure lang na yung itinatapon mo, hindi importanteng documents, no? Ayan, yung mga objects na you no longer want, kahit people. Someone will hurt your feelings and reveal a new side of themselves that you may wish to avoid. May magre-reveal dito ng kanyang totoong kulay. Or kung ano man yung hidden side ng person na yun. Wow. So, may revelation pa about a person. No, kung ano yung tinatago na side ng person na hindi litaw. Sino kaya yun? May pagpaplano. Ito na daw yung time, Capricorn, na dapat iniisip mo yung future. Future mo, future ng loved ones mo. So, importante ngayon na meron kang mga plano at dapat meron kang ginagawa towards doon sa mga plano mo na yan, goal mo na yan para sa future mo or future ninyo ng mga loved ones mo. May binabanggit na financial gain dito. Wow, more likely. So, yan, pwedeng swertihin ka pagdating sa pera. Difficult times. Ito na yung difficult times eh. Doon sa taas eh. Pero hindi ka naman daw pababayaan, Maging be on your guard against chaos as unforeseen perils. Wow, unforeseen. May mga hindi ine-expect na mangyayari. Unforeseen perils, emotional upheaval, pwedeng emotional, pwedeng mga aberya. Burnout, ito yun sa health, Magbubunga nga yung mga hard work mo, yung kasipagan mo, pero yung health mo naman dito yung madadali, Capricorn.
Possible na may burnout, possible na kailangan mong mag-check up, ayan, with your doctor. Yan, kakailanganin mo ng help ng health professional. Doctor, dentist, etc. At pinapayuhan ka dito na maging healthy. Yung iyong lifestyle, baguhin mo. Yan. Sa kinakain, sa mga ginagawa mo, yan, importante yan. Kung ako sa'yo, magpa-check up ka, ano. May binabanggit about sexuality. So, kung ano man itong mga existing relationship mo daw, wow, merong heightened sexual attraction at saka bagong passion. So, parang meron ditong something na yung nanunumbalik yung spark, yung init ng samahan ng relationship. So, yan yung sinasabi dito. So, very hot, very sexual, opportunities for marriage. So, yan, pwedeng iba may kinalaman din sa pagpapamilya, pagpapakasal. Kung single ka, yan, baka yung iba, etong July, baka naman yung iba, malapit na kayong ikasal. Or baka makahanap kayo, yung parang mag-e-engagement, Mag-ingat ka rin sa temptation, kung may jowa ka. Kasi pwedeng may temptation ngayong July, na yan yung pwedeng mag-cause ng problema sa inyong mag-jowa, mag-asawa. Kung single ka naman, ibig sabihin, temptation, ayan, pwedeng may ma-attract sa'yo, maaakit sa'yo, or ikaw, yun. Ikaw yung matitempt doon, no? O, kung may anak ka, may magandang balita sa iyo, ang anak mo, o baka may achievement ito, basta anything related sa anak na magbibigay sa iyo ng happiness, joy. So, yan, yung mga pwede mangyari sa iyo, Capricorn, ngayong July, mga possible na paparating kung magustuhan mo naman, or kung nagustuhan mo pala, kung nagustuhan mo itong reading, don't forget to leave a comment, pa-like and share na rin. At sana makatulong sa iyo itong reading kahit papano. Babush!